ito'y tanong sa ating lahat, lalo na sa mga nagsisimba araw-araw, lalo na sa mga laging nagsisimba kapag araw ng linggo, lalo na sa mga nagdarasal araw-araw, lalo na sa mga taong nagsasabing mahal nila si Jesus. Ang tanong, kilala nyo na ba talaga si Jesus? Do you have a personal knowledge of Jesus because you love Him? Alam ninyo, maaaring yung ibang tao, maraming alam tungkol sa inyo. Pero tanging yung mga tao lamang na napagkakatiwalaan ninyo at nagtitiwala sa inyo, yung mga talagang nakakakilala sa inyo. Ganon din sa ating Panginoong Jesus. Lumalago ang pagkakilala natin sa Kanya pag marunong tayong magtiwala sa Kanya. Kapag lagi kayong nakikipag-usap sa Kanya. Kapag yung buhay mo ay kaya mo nang ipagkatiwala talaga sa Kanya. Doon mo lang siya makikilalang talaga. Pero hanggat nandun ka lang sa level na alam mo kung sino siya, may alam ka sa Kanya, hindi mo masasabing talagang siya'y kilala mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang itinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sabihin na siya ang Kristo. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, wag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari sa inyo ito." Ngunit hinirap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsipo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Lahat naman po siguro tayo, masasabi nating kilala natin si Kristo. Kilala niyo po ba si Kristo? Kilala niyo ba si Jesus? Pero ang tanong, ano ang ibig sabihin ng kilala para sa inyo? Kung ang ibig sabihin ng kilala, alam ninyo ang pangalan niya, may impormasyon kayo tungkol sa kanya, meron kayong
karunungan o kaalaman tungkol sa kanyang background, tungkol sa kanyang mga sinabi, tungkol sa kanyang mga ginawa, maaaring may alam lang kayo kay Jesus, pero hindi ninyo kilala si Jesus. Dahil ang pagkilala ay mas malalim kaysa sa pagkaalam. Pwedeng marami kang alam tungkol sa isang tao, tulad ng ginagawa ng mga investigador at ng mga professional marites na maraming aalamin tungkol sa tao, kahit hindi ka naman talaga interesado na makilala yung tao ng mas malalim. Pwede kasing ganun eh. Marami akong alam sa'yo, pero hindi ibig sabihin kilala kita. Tama ba yon? Pero ang tinatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, paano ninyo ako nakikilala? Kasi yung mga tao na hindi naman malapit sa Panginoon, meron silang alam tungkol kay Jesus. Pero sila, lagi nilang kasama si Jesus. Nakita ng mga alagad na ito ang mga himalang ginawa niya. Nakita nila, hindi lang yung kung ano yung ginagawa niya sa harap ng maraming tao, kundi yung kapag sila na lang ang magkakasama. Narinig nila, hindi lang yung mga pangangaral ni Jesus sa maraming tao, kundi yung mga simpleng pananalita ni Jesus kapag sila na lang ang magkakasama. Sa makatuwid, kung mayroon mang totoong nakakakilala kay Jesus, yan ay ang mga taong malapit sa Kanya. Kaya ang tanong ni Jesus sa Kanyang mga alagad, at ito'y tanong sa ating lahat, lalo na sa mga nagsisimba araw-araw, lalo na sa mga laging nagsisimba kapag araw ng linggo, lalo na sa mga nagdarasal araw-araw, lalo na sa mga taong nagsasabing mahal nila si Jesus. Ang tanong, kilala nyo na ba talaga si Jesus? Do you have a personal knowledge of Jesus because you love Him? Alam ninyo, maaaring yung ibang tao, maraming alam tungkol sa inyo. Pero tanging yung mga tao lamang na napagkakatiwalaan ninyo at nagtitiwala sa inyo, yung mga talagang nakakakilala sa inyo. Ganon din sa ating Panginoong Jesus. Lumalago ang pagkakilala natin sa Kanya pag marunong tayong magtiwala sa Kanya. Kapag lagi tayong nag-uusap, lagi kayong nakikipag-usap sa Kanya. Kapag yung buhay mo ay kaya mo nang ipagkatiwala talaga sa Kanya, doon mo lang siya makikilalang talaga. Pero hanggat nandun ka lang sa level na alam mo kung sino siya, may alam ka sa Kanya, hindi mo masasabing talagang siya'y kilala mo. Minamahal ko mga kapatid, the truth about Jesus goes beyond information. Hindi lang ito tungkol sa mga kaalaman, ito ay tungkol sa malalim na ugnayan. Ang pagkilala, uulitin ko, ay hindi lang kaalaman, kundi malalim na ugnayan. Pakiulit nga po, ang pagkakilala ay hindi lang kaalaman, kundi malalim na ugnayan. Kaya nga, mapapansin ninyo, yung mga may asawa, kahit wala pa silang alam tungkol dun sa asawa nila, dahil malalim ang ugnayan nila, kapag naiba na ang kilos, kilalang kilala mo na. Alam mo, merong totoo na baka pwedeng itinatago sa iyo. Hindi mo pa alam yun, ha? Pero dahil kilala mo, meron kang idea. Yung kaibigan mo, kahit nakangiti yan, alam mo kung may problema yan. Kasi kilala mo yan eh. Kahit wala ka pang alam, pero dahil kilala mo, kilala mo. Ngayon ay ipinagdiriwang natin at pinararangalan si Santo Domingo de Guzman. Siya ay naging mabuting tagapangaral. Siya ang nagtaguyod at nagtatag ng orden ng mga Dominikano. Ano ang naging kadakilaan ni Santo Domingo? Kilala niya si Jesus.
Hindi lang dahil matalino siyang tao, hindi lang dahil siya'y nakapag-aral tungkol ng teolohiya, kilala niya si Jesus sapagkat ano ang sinasabi ng mga nagsulat tungkol sa kanya, na kung na dalawang bagay lang daw ang kanyang ginagawa. Kapag siya ay nasa labas, kinakausap niya ang mga tao at nangangaral ng ebanghelyo. At kapag siya ay hindi nakikita ng mga tao, kinakausap niya si Jesus. At itong dalawang ito, yung mahalagang inspirasyon o mahalagang mga gawain na dapat ginagawa din natin sa buhay. Kapag nasa labas, kinakausap ang mga tao para makilala natin sila. At kapag tayo na lang mag-isa, kinakausap natin si Jesus para maging malalim din ang pagkilala natin sa Kanya. At ang taong malalim ang ugnayan kay Jesus ay isang taong hindi nagsisinungaling. Ang tao na nakakikilala kay Jesus, pawang katotohanan lamang ang kanyang itinataguyod. Hindi siya basta-basta naniniwala sa mga kwento-kwento lang na wala namang batayan. Kaya yung tao, mas kinikilala niya ng mas malalim. Hindi siya naniniwala kaagad sa mga aral na tungkol sa Panginoon na naririnig lang niya mula sa iba. Bakit? Sapagkat ang karunungan niya tungkol sa Diyos, hindi lang nanggagaling sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao, kung ano yung sinasabi ng libro, kung ano yung napapanood sa TV. Hindi. Dahil lagi niya kinakausap ang Diyos sa panalangin, di hamak na mas malalim ang pagkilala niya. At yung mga taong malalim ang pagkilala sa Diyos, sila lamang yung makapagpapahayag ng totoo at mabuti tungkol sa ating Panginoon. Tayong lahat ay maging tulad nawa ni Santo Domingo, mga tagapagtaguyod ng katotohanan, mga tagapangaral, mga nagpapangaral ng katotohanan sa iba. At itong katotohanan na ito ay nakabatay sa ating malalim na relasyon sa Panginoon. Marami ngayon gustong magsalita, gustong magsabi ng mga opinion nila tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga nag-aaway na mag-ina, tungkol sa mga nag-aaway na tungkol sa buhay ng may buhay. Tandaan ninyo, hindi kayo dapat nagsasalita dahil lang may alam kayo tungkol sa buhay ng ibang tao. Itanong nyo muna sa sarili ninyo, kilala nyo ba talaga sila? At bago kayo magsalita tungkol sa Diyos, tanongin nyo muna ang sarili ninyo, talaga bang kilala ko na siya? At kapag sinabi mong kilala mo na siya, ang tanong, bakit? Malalim ba ang ugnayan mo sa Kanya? Amen. Santo Domingo de Guzman, ipanalangin mo kami. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.